So today is December 10 ng 2024, no? Currently nasa trabaho ako, and syempre alam niyo naman akong boss dito, joke lang. Pero for sure kung napapanood niyo to, siguro few months na to nakalipas, no? Pero as of now, December 10, 2024, magsisubok ako ng challenge sa sarili ko. So So ako ay isang trader na for almost 5 years na sa March 2025, and gusto ko i-challenge yung sarili ko kung hanggang saan na ba umabot yung skills ko. So ano yung magiging challenge natin? So possible ba na kumita tayo ng malaking pera gamit ng maliit na capital? So i-challenge ko yung sarili ko ng $100 capital USD. Then ewan ko hanggang kailan, wala akong isa-set na time, no pressure, basta magte-trade lang ako, and wala akong tina-target na kailangan by the end of 2026 is meron na akong profit, no? So basta magte-trade lang tayo, chill lang, and tingnan natin kung hanggang saan tayo abot, no? So makikita nyo ngayon dito, meron akong 95 USD. So natalo na ako ng $5 na meron ako isang trade na kinuha. And I know hindi ito tamang risk management, kasi ito isang 5% ng total capital ko, and tatry ko babaan yung lot size ko. Ano lang kasi ito, challenge lang, hindi naman ito buong account. So nag-invest lang ako ng 100 USD dito, and yun nga, so gagawin ko is bababaan yung lot size ko. I'll take my time, and let's see kung possible nga ba na magsimula tayo sa $100 capital, then i-boom natin yan hanggang kung kailan tayo masaya. Okay, so it's December 16, and currently meron akong tinake na trade sa GBP CAD, no, sa pound Canadian dollar. Yan, so currently makikita natin na tayo ay up ng $30, no, dito sa $100 challenge natin. And pakita ko sa inyo saglit kung ano yung naging dahilan ba't ko ginawa to. Ayan, so makikita nyo, no, meron tayong 4-hour FVG. Then meron din tayong low hanging fruit, no. Ewan ko, basta nasa taas siya, ibig sabihin low hanging fruit, ito yung something na malapit na niyang kunin, or obviously ito yung liquidity na gusto niyang kunin, pero nag-induce yung market, nag-pull back. Then sa 1 hour time frame, dito pumasok yung confirmation natin, na kung saan makikita natin na meron tayong turtle soup na nag-form dito sa area na to, no. Makikita natin na meron tayong rejections, and ayun, so far so good. And ayun, so hindi ko alam kung hanggang saan yung magiging target natin sa $100 challenge na to, pero ang focus ko lang dito is ma-prove sa sarili ko na nag-improvement na ako sa within 5 years ng trading journey ko. So dito natin makikita if nagbago na ba ako, kung nasunod ko na ba yung mga principles ko, yung mga pagkakamali ko dati, kung hindi ko na ba nagagawa ngayon. So dito natin malalaman, and itong video na to, ewan ko kailan natin ma-upload to, pero pag napanood nyo na to, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga naging way, or ano yung mga naging dahilan ba't ko tinik yung mga trades na yun, at paano ko naabot yung ganong achievement. So i-share ko to sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kaya ewan ko, see you in few months, I think. Good morning mga Lodi Cakes. So naalala nyo yung sa GBP CAD natin. So ito na siya ngayon. Boom! To the moon! So ayun nga, di ko naman na-expect na ganyan kalakas yung magiging lipad ni GBP CAD, pero meron naman siyang historical price na kung saan talagang pag once na nag-trend na siya, talagang tuloy-tuloy na siyang aangat. Although hindi ko man siya na-expect na walang pullback na ganyan, pero at least ayun na nga, lumipad na siya. Currently 156 tayo, so up na tayo ng 56% from initial capital natin ng $100. So yung December 17, 2024 ngayon, and feel ko ito na yung magiging last trade ko, no, tong week na to. Next week hindi na ako magta-trade kasi magsisimula na yung holiday week, and marami ng mag-business na magsasara, marami ng mga tao na magbabakasyon. Basically hihina yung liquidities natin, or basically hihina yung volume ng market natin, and magkakaroon tayo ng volatile market, and mangyayari is hindi magiging maganda yung mga price action. So probably next year na ako magsisimula mag-trade after this week na to, kasi Tuesday pa lang naman,
may mga potential trades pa tayo na pwede nating kunin, pero hindi na ako nag-expect na mag-open pa ako ng position this week. So probably ito na yung end of 2024 ko. So mga Lodi Geeks, currently it's 7:33 PM ng gabi dito sa Edmonton, no? And as you can see, nasa airport tayo ngayon. So ako uuwi na naman, babalik na naman ako ng Pinas, and makikita nyo na soon kung bakit ako pumasok sa work. Currently sinisipon ako, kaya medyo hindi ganun ka-active. Yung iba sa inyo nakita nyo naman, di ba, na nag-post ako. So as you can see, nakapasa tayo sa Funded Next Challenge Evaluation. To be honest, itong certificate na to, makukuha mo to pag natapos mo yan ng phase 1, no? So makikita niyan QR code, may scan nyo yan, lilitaw doon. And ayun nga, napasa ko na rin yung phase 2. So makikita nyo dito, yan, no? Your Funded Next account is ready for activate. So makikita nyo naman dito sa QR code, 15K account to. And napasa natin siya, and sabi ko nga doon sa post, after 5 years, kahit pa paano, nagkaroon na rin tayo ng accomplishment pagdating sa trading. Hindi lang yun, itong mga naunang video, no, noong December pa yon, January, nag-update ako about dun sa aking $100 challenge, the one na myfxbook.com. So ayun nga, nagsimula tayo ng $100 challenge sa noong December. Nakikita nyo, currently up tayo ng 100%. Kitang-kita nyo sa taas, 100% gain, and yung kulay green. Simula tayo sa minus 15% na nag-draw down tayo nung umpisa, pero after 3 months, naka 100% gain na tayo. Basically, dumoble na yung equity natin, and medyo matagal, no, sa totoo lang. So dito, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga naging strategy ko. To be honest, nasa YouTube na siya, no, pero ipapakita ko sa inyo yung mga trades na tinake ko, paano ko napasa, and paano ko nakuha yung 100% gain dito sa personal $100 challenge natin. Okay, so nakikita nyo sa chart nyo ngayon, no? Euro JPY. So itong Euro JPY, mga Lodi Cakes, ay isang A++ setup. So pag sinabi kong A++ setups, nandito lahat ng confirmations, nandito lahat ng confluences, as in lahat binigay dito. Sabihin na natin perfect, no? As in, masasabi natin perfect kasi unang-una, walang unnecessary trading range, as in straight to the point, diretso lahat, no? Walang mga sobrang manipulation, and magigets nyo. So makikita natin dito, ayan, no? Meron tayong malaking gap. So I believe this gap, no, nangyari itong gap na to is nung time na nag-announce ng tariff, no, si US President Donald Trump, na nag-announce siya ng tariff, and nangyari is nagkaroon ng fear sa market. So nagkaroon ng fear, and sobrang laki ng gap na to. Now, every time na merong mga new opening week gap, no, tama ba? Basta every time nagbubukas yung market after ng weekends, merong gap na nangyari. And every time na may gap na to, always itong binabalikan to rebalance. So hindi pwedeng naiiwan to, no? So kapag may imbalance, always binabalance sa market. So now, makikita natin, market is still downtrend. So makikita natin na downtrend pa din yung market, and we're looking for short. And dito sa part na to, yung area na yan, dyan nangyari yung confirmations natin, no? So first is binalikan nyo to. So sabi ko doon sa Discord natin, if magkakaroon nito ng mga turtle soup, yun yung confirmation ko sa higher time frame. If magkakaroon ng turtle soup, then doon tayo magpo-proceed sa lower time frame for execution. So as you can see, meron tayong turtle soup na nag-form dito. So turtle soup is a sign of reversal, no? So ba't natawag na turtle soup to? Makita natin na meron tayong isang malaking positive candle with 2 additional bearish candle. So nagsasign ito ng reversal, and ano pang confluences natin dito, nasa loob siya ng opening gap, which is sobrang
laking tulong nun. Na mamark ko yung arrow kasi dyan ako nagpunta ng lower time frame. So 1 hour time frame. So makikita natin sa 1 hour time frame, ayan, kayo na magja-judge. So ano nakikita nyo? So bukod sa turtle soup dito sa 1 hour time frame, no, meron tayong liquidity sweep. Ano pa? Market shifted its structure from uptrend to downtrend. So makita natin dito, meron tayong sweep and shift. Always kung tinuro ko na yan sa mga YouTube videos natin. So meron tayong sweep, meron tayong shift. Now, hindi lang H4 or 4 hour yung confluences natin, meron din tayong H1 confluences. Now, anong confirmation natin? Dalawa yung entry point natin dito. It's either this, nung time na nag-turtle soup siya, which is aggressive type of M3 kasi hindi pa nag-shift yung market, pumapasok na. Pero, yeah, merong mga ganon. Or, dito ako pumasok sa pullback mode. So, makita natin na after niya nag-shift dito, after niya nabasag yung structure dito sa lower level, bumalik siya dito. And, tingnan nyo naman, kinuha niya yung FVG. So, dito sa part na to, nag-position ako ng short position. Okay, so dito around this area. And ang stop loss natin, always ako nagpe-play sa previous swing. So, especially sa taas ng mga turtle soup. So, bakit sa taas ng mga turtle soup? So, every time na meron ng turtle soup yung market, malaki ang chance na hindi na niya balikan yung liquidity niya. Kasi unang-una, turtle soup is a sign of reversal, which means malakas na yung pressure nun. So, in this case, malakas na yung selling pressure. And market doesn't have any reason to sweep any liquidity sa taas na kasi nga nag-sweep na sila. So, hindi naman lagi mangyayaring ganun. So, meron pa rin mga times na angat pa rin siya kung mahina talaga yung sellers. Pero, invalidation point natin yan, which means, pag umaba na yan sa taas na yan, then, invalid na yung TA natin. So, hanggat hindi siya maabot doon, then, it's all good. Then, ayun, nakita natin, boom, bagsak. So, maraming take profit point dito, pero ako kumuha ko around this area. Kinuha ko lang to, no, hindi ko na kinuha yung buong area na to. Pero dito sa part na to, ito yung second entry ko. So nag-TP na ako sa part na to kasi malay natin mag-reverse yung market. Nakita ko to. So makikita natin na market break of structure. Nagkaroon tayo ng break of structure dito. Trend continuation. So market is still downtrend. Market is still downtrend, so probably gusto niya parang bumaba. Now, ang maganda dito is meron tayong momentum FVG. So, pag sinabing momentum FVG, ito yung napakalaking candle na nag-form ng fair value gap. Pag meron kayo nakitang ganyan, sobrang good sign yan na market wants to go more low. So, pag nakita ko yung ganyan, ibig sabihin, gusto pong bumaba ng market. Sinabi ko yan sa Discord na makita ko sa screen nyo. Sabi ko, sure ball na to. Kasi pag nakita na natin to, yan yung pinakagusto kong setup sa lahat. No? Yung ganitong kalaking FVG, nagsasign niya ng gusto pang bumaba ng market. Kasi makita nyo, break up structure, tas FVG, yan yung magpo-pullback. Now, hindi na ako nagantay ng turtle soup sa loob ng FVG dito. Ang ginawa ko is, the moment na tinamaan niya to, itong previous support, nakita nyo, from support, basag, resistance, sabay baba. So, the moment na binasag niya yan, eto, din ako na pumasok. Okay? Hindi lang yon, hindi ko na ito pinansin, pero tingnan nyo, meron siyang turtle soup. Napansin ko na lang siya nung hand sight na lang siya, no? Pero, after niya nag-form ng ganyan, sabi ko, sure ball na to, bababa to. Then, nag-take profit ako doon sa 4-hour level natin, which is saan ba yun? Anywhere around this area. So, take profit ako, I believe, dito sa part na to. Kalimutan ko saan ako. Basta ang risk to reward ko ngayon, mga Lodi Cakes, is hindi na umabot ng 1:4. Most likely 1:2 na lahat. No? 1:2, 1:3, yun na yung range ko. And hindi na ako nag-hold ng trade na matagal kasi hanggat maaari, lalo na kung funded account na kayo, hanggat maaari kung profit na, kunin nyo na. No? Kasi pampadagdag ng buffer yung para sa next trade nyo. Pwede kayo magdagdag ng risk para mas malaki yung potential profits niyo kapag meron kayong buffer. So, update ko kayo sa pagdating ko sa
Pilipinas, mga Lodi Cakes, and makikita nyo na yung aking gagawin sa Pilipinas. Asawa pala. Nung naalala niyo yung sinabi ko na meron akong reason kung ba't ako nag-work, yung pinakaunang reason ito na yun. Hi! So kinuha ko yung asawa ko and we're going to Canada. LDR no more. So wala na kaming LDR and makakapag-focus na ako sa trades. Kasi meron na akong motivations. Let's go! Hey! 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 So mamaya na lang. Bye. Bye. So ayun na, mag-board na kami. Hello. Where are we going? Taipei. Guys, meron kami nakita habang nasa airport kami ng Taiwan. Si Suko na figural bank to. Sheesh! So, 30 USD siya sa Taiwan, ewan ko magkano. So, tingnan natin kung tama yung conversion natin. 970? Oo. Love, alikansya. Alikansya siya na may design. Alikansya pala siya, oh. So, pwede natin lagay yung pera dito sa loob. Pwede ko tago yung pera ko dyan para hindi makita ni Mrs. Si Mrs. I don't know. YouTube. Yeah. Thank you, sir. Let's go! Ganda naman ng anak. Grabe ah. Ganda naman. Pati nga. Lay, baliktad. Jera kata. Ang cute. Pati nga. Saan natin kawalan yung lagi? So cute, thank you po. Beng, ano yung hawak mo, Beng?